Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ulan na katumbas ng 1.5 buwan. Ibinagsak ng bagyong Tino sa Cebu sa loob lang ng isang araw. Libo-libo, apektado rin sa iba't ibang lalawigan. Military chopper na magsasagawa ng disaster response para sa mga tinamaan ng bagyo bumagsak sa Agusan del Sur. Isa pang bagyo, Super Typhoon Uwan, posibleng pumasok sa bansa sa weekend ayon sa Pag-asa. Ex-DPWH Secretary Bonoan at iba pang dating opisyal pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman kaugnay ng 72 million peso Plaridel Flood Control Project. Good news! Maagang year-end bonus at cash gift para sa mga government workers ipamimigay na ngayong buwan. At sa showbiz, Kim Chiu at Paolo Avellino pinakilig ang fans sa launching ng romance suspense series na The Alibi. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matindi ang naging hagupit ng bagyong Tino sa Kabisayaan at Mindanao na nagdala ng malalakas na pag-uulan sa buong bansa dahil sa lawak at laki nito. Ayon sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa, mananatili ang lakas ng bagyong Tino habang papalapit sa Cuyo Islands. Pasado alas 7 ng gabi ngayong Martes namataan ng mata ng bagyong Tino sa karagatan ng Magsaysay, Palawan. Taglay ang hanging umaabot sa 130 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 180 kph. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Itinaas na ang signal number 4 sa Cuyo at Calamian Islands at sa northernmost part ng Palawan, kung saan inaasahan ang malakas na hangin ng bagyo. Signal number 3 naman sa northern Palawan, Aklan, Antique at mga bahagi ng Iloilo at Capiz. Habang signal number 2 sa bahagi ng Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Nasa signal number 1 naman ang ilang pang bahagi ng Visayas at Mimaropa. Posibleng makaranas naman ng storm surge o daluyong na higit sa 3 metro ang mga baybaying lugar sa Mindoro, Palawan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Inaasahang tatama o daraan malapit sa Cuyo Islands ngayong gabi at sa northern Palawan umaga ng Miyerkules ang bagyo bago lumabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Magiging maulan naman ang araw ng Miyerkules sa malaking bahagi ng bansa dulot ng bagyong Tino at shear line. Makararanas pa rin ng malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Northern Palawan, dito sa Mimaropa at Western Visayas. Posible pa rin po yung mga pagbaha, mga flash floods at pag-unang lupa or mga landslide sa mga nabanggit na lugar. Isang buwan lang matapos ang lindol sa Cebu, panibagong kalamidad ang tumama sa lalawigan. Napuruhan nga ang naturang probinsya matapos sumagupit ang mata ng Typhoon Tino nitong November 4. Dala-dala ang katumbas ng halos 1.5 buwan ng ulan. Sa pinakabagong ulat, mahigit 20 na ang nasawi. Narito ang ating balitang A to Z. Hopefully mo undang ni siya. Pero Magdamag hindi nakatulog ang pamilya ng netizen na si Mel Ayenza dahil sa banta ng rumaragas ang tubig sa kanilang magkakapitbahay sa Villa del Rio, Bakayan, Cebu City. Mamalihog ko, tabang.
Sa kanyang Facebook live video alas 5 ng umaga ng Martes, tumigil na ang ulan sa kanilang lugar. Pero hindi tumigil ang pagragasa ng tubig mula sa kalapit na Butuanon River. Sa lakas ng daloy ng tubig, nagkanda patong-patong na parang laruan ang mga kotseng nakaparada sa naturang subdivision. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Cebu City LGU kinaumagahan. Ayon sa datos ng Pag-asa, mula alas 8 ng umaga ng Lunes hanggang alas 8 ng umaga ng Martes, umabot sa 183 millimeters ng ulan ang ibinagsak ng Typhoon Tino sa Cebu. Katumbas yan ng halos 1.5 buwan ng ulan sa probinsya tuwing Nobyembre. This is really unprecedented what's going on in Cebu. You know, we were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, ang tubig, maogi nakaput at risk sa atong katawhan diri karon. We are actually have deployed personnel, particularly in Talisay, Consolacion, Liloan. Nasalanta rin ng bagyo ang ilan pang bahagi ng lalawigan ng Cebu, tulad sa Talisay City, kung saan napuwersang umakyat sa mga bubungan ang mga residente dahil sa taas ng baha. Matindi rin ang naging epekto ng bagyo sa bayan ng Compostela at sa Mandaue City. Habang lagpas tao rin ang tubig sa bayan ng Liloan. Samantala, napuruhan din ang Silagos, Southern Leyte, kung saan unang tumama ang mata ng Typhoon Tino. Dala ang 235 millimeters ng ulan. Katumbas yan ng 235 na litro ng ulan sa bawat 1 metro kwadrado ng lugar o halos 1 buwan ng pag-uulan sa 1 araw lang. Dahil sa sobrang lawak ng bagyo, hagip din ng iba pang lalawigan, kabilang dyan ang Siargao, Iloilo, Sulu at Negros. Sa paunang tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 27 ang bilang ng nai-report na nasawi dahil sa bagyo. Pinakamarami ang sa lalawigan ng Cebu. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. So ongoing po dito ang restoration sa mga areas na ito. But then again, in NIR, at saka din sa Mimaropa, no, marami pang mga areas doon at hindi pa natin pwedeng puntahan dahil as of this morning ay malakas pa po ang hangin at saka malakas pa po ang bagyo. Sa ngayon nagpapatuloy ang search operation sa ilan pang posibleng nawawala o tinangay ng baha, habang libo-libo naman ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na bumagsak ang isang Super Huey aircraft ng militar sa Loreto, Agusan del Sur ngayong Martes. Base sa ulat, papunta sana ang military chopper sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Tino para maghatid ng disaster response support nang mangyari ang insidente. Ayon sa East Mincom, tuloy-tuloy ang rescue at recovery operations at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa emergency response team sa lugar. Hinihiling din nila ang dasal at kooperasyon ng publiko habang patuloy ang paghahanap sa mga tripulante. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ng Philippine Air Force na kasama ang nasabing helicopter sa 4 na lumipad mula Davao papuntang Butuan para sa rapid damage assessment. Nawalan umano ng komunikasyon ng isa sa mga ito kaya agad na naglunsad ng search and rescue operation. Patuloy ang investigasyon para alamin ang sanhi ng pagbagsak nito. Hindi pa man nakaka-move on ang marami sa hagupit ng Bagyong Tino sa bansa. Panibagong binabantayan naman ng Pag-asa ang isang potensyal na super typhoon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng linggong ito. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang isang tropical depression pa lang ito na may layong 1,985 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May hanging umaabot sa 55 kph at pagbugsong aabot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kph. Pagpasok nito sa PAR, Biyernes ng gabi o di kaya ay Sabado, papangalanan itong Bagyong Uwan.
Inaasahang lalakas ito bilang isang super typhoon sa weekend na may hanging lalampas sa 185 kilometers kada oras. Ayon sa Weather Bureau, mas sumalakas ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa bagamat hindi pa tiyak ang lokasyon at oras sa ngayon. Magsisimula namang maging mabagyo at maalon ang northern at eastern seaboards ng bansa simula Sabado. Patuloy pong pinag-iingat ang publiko. Kanselado ang maraming mga biyahe sa PTEX patungong Eastern Samar, Visayas, Mindoro at Masbate dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Tino. Marami sa mga stranded na pasahero ang napilitan ng magpalipas ng gabi sa terminal. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nasa aking likuran ang pick-up point ng mga bayang papuntang Eastern Visayas, Eastern Samar at Masbate. Pero kung inyong mapapansin, ito ay bakante dahil kansilado ang kanilang biyahe dahil sa masamang panahon. At bukas pa inaasahan ang anunsyo ng PITX kung matutuloy na ang kanilang biyahe patungo sa kanilang mga destinasyon. Kabilang sa mga stranded ay ang pasaherong si Richel na alas 7 pa lang ng umaga ay nasa PITX na. Mag-aantay na lang po ako, bukas na lang daw po kami. Stranded daw po. Meron naman yan doon, yung mga upuan. Doon na lang po muna ako matulog. Aniya, hindi na siya nakapag-check sa Facebook sa status ng kanyang biyahe na dapat sana ay alas 9 ng umaga, kaya dito na lang muna siya sa terminal mamamalagi. Wala po naman ako pamasahe pagbalik-balik. Kasi po, kalahating buwan lang po nasahod ko ngayon eh. Pagtsagaan ko na lang po dito. Kasi po, emergency din po kasi doon sa amin. May patay din po kasi kami. Kansilado rin ang biyahe ng pasaherong si Romel at ang kanyang pamilya patungong Masbate. Dumiretso lang po kasi kami dito, hindi po alam namin kung may biyahe o wala. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, hindi maiwasan ang kanselasyon ng mga biyahe dahil sa sama ng panahon. Dahil ito sa Bagyong Tino, may mga canceled trips tayo, lalo na going to Visayas and Masbate and Mindoro. 13 canceled trips. Nakikita natin na kapag hindi pa nalilift or nalilift yung ban natin sa Sea Travel, nakikita natin na may mga cancellations pa rin tayo. Pinapayagan naman ang pananatili ng mga pasahero sa terminal. Yes, pwede naman magstay dito sa terminal natin, lalo na kung hindi na sila makabalik kung saan sila nanggaling. Or di kaya naman ang residence talaga nila, yung province na pupuntahan nila. Para naman sa mga may budget, may bagong capsule hotel sa loob ng terminal para sa mga pasaherong gustong makapagpahinga. 1,000 pesos ang rate para sa 24-hour stay. Payo ng PITX, ugaliing tumingin sa kanilang Facebook page para sa update sa mga biyahe. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Handang rumisponde ang Department of Agriculture sa posibleng pinsalang idudulot ng Bagyong Tino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agri-Chief Francisco Tiu Laurel Jr., hindi malaki ang epekto ng bagyo sa palay dahil nasa 80% na ang naani. Gayunpaman, babala ng kalihim na posibleng magkaroon ng epekto sa susunod na ani kapag tinamaan ng bagyo ang mga production area gaya ng Nueva Ecija at Isabela. Tiniyak naman ng kalihim na puno ang mga warehouse ng NFA at sasapat ang supply ng bigas sa susunod na 3 buwan. Buti na lang, majority of our rice fields have been harvested. So we're preparing to replant na lang and preparing for repositioning seeds, fertilizers. Naglabas ng status quo ante-order ang Korte Suprema kasunod ng petition for certiorari ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit laban sa desisyon ng COMELEC on Bank na nagdidiskwalipika sa kanya sa 2025 midterm elections. Ayon sa Korte, layo ng utos na panatilihin ang sitwasyon bago ipalabas ang desisyon ng COMELEC habang nakapending pa ang kaso. Nagmula ang petisyon ni Yap Sulit sa October 22 ruling ng COMELEC on Bank na bumaliktad sa naunang pasya ng 2nd Division at nagpapayag sa kanya na tumakbo at maglingkod bilang alkalde. Inutusan din ng Korte Suprema ang COMELEC at ang mga naghain ng disqualification case na sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro na maghain ng komento sa petisyon. Sinabi ng dalawa na hindi residente ng Tarlac City si Yap Sulit ng 1 taon bago ang halalan. Bago pa ilabas ang desisyon, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na ang status quo ante-order ay nangangahulugan ng pansamantalang pagbabalik sa dati mong posisyon habang dinidinig pa ng korte ang kaso.
Kung sakaling na ipatupad na at ang ating kataas-taasang hukuman ay nag-issue halimbawa ng status quo ante order, so babalik ang sitwasyon as if wala pang tanggalan na nangyayari. Tiniyak ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gagawing imbestigasyon ng Kamara hinggil sa Dolomite Beach Project sa Manila Bay na sinimulan noong nagdaang Duterte administration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, igigit ng Pangulo ang separation of powers sa pagitan ng Kongreso at Ehekutibo at trabaho lang anya ang anumang galaw at aksyon ng mga mambabatas patungo sa mas maayos na pamahalaan. Nauna nang inihain ng House Committee on Public Accounts ang unang pagdinig sa November 17 para talakayin ang status at kahalagahan ng proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa Supreme Court mandamos para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po bang sabihin kapag ka pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap or nagawa nung nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing? Bibida na naman ang galing ng Pinoy sa international scene. Kabilang ang kapamilya star at ex-celebrity housemate na si AC Bonifacio sa all-star cast ng upcoming K-pop thriller na Perfect Girl. Kumpirmado yan sa ex-post ng Deadline. Makakasama ni AC sa pelikula sina May Hong at Arden Shaw ng K-pop Demon Hunters, K-pop idols na sina Jeon So-mi, Nancy McDonnie at grupong Momoland, at marami pang iba. Ayon sa ulat, iikot ang kwento ng pelikula sa isang K-pop supergroup na naghahanda para sa kanilang debut. Pero may biglang dumating na bagong miyembro na super mysterious. Wala pang detalye kung anong role ni AC sa proyekto. Pero good luck and congratulations, AC! Susunod, ex-DPWH Secretary Bonoan at iba pa pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman kaugnay ng Plaridel Flood Control Project. At sana all, maagang year-end bonus at cash gifts sa government workers ipamimigay na ngayong Nobyembre. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bubuo ang ombudsman ng bagong task force na siyang mag-iimbestiga kung may anomalya sa River Drive at flood control project sa Las Piñas at Bacoor na iniuugnay di umano sa mga bilyar. Samantala, pinaiimbestiga naman ng Independent Commission sa Ombudsman si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal kaugnay ng 72 million peso na flood control project sa Plaridel, Bulacan. Si Naomi Almojano, may balitang A to Z. We're fighting against a syndicated genius of criminals. Bulto-bultong dokumento ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ngayong Martes. Laman nito ang rekomendasyon kaugnay sa mga sangkot umano sa anomalya sa flood control project sa Plaridel, Bulacan na nagkakahalaga ng 72.3 million pesos. We recommend the filing of criminal and administrative charges against the following: former Secretary Manuel Bonoan of the DPWH, former USEC Ms. Maria Catalina Cabral, USEC for Planning and Public-Private Partnership, and former DPWH Secretary Mr. Roberto Bernardo, Undersecretary. Kabilang dito ang konstruksyon ng riverbank protection structure sa bagong silang Purok 4 sa Plaridel. DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang nag-implement nito, katuwang ang kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Pero ang natuklasan ng ICI, It was established that no structure was constructed at the location specified in the approved bid plans, thus not implemented despite the unwarranted release and full payment of the contract costs by the DPWH to Top Notch.
Kasama sa mga pinaiimbestigahan at pinakakasuhan sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, Yumir Villanueva na may-ari ng Top Notch Builders at iba pa. We will go into fact-finding immediately because these are referrals and they may need more documents to be able for us to be able to file cases. Maaring sa susunod na linggo ay makapaghain na ng mga kaso. Once the resolution is approved by the panel, it will go to my office and then instruction for filing already. Kung ngayon ay November 4, by November 11, baka meron na kami na file sa korte. Hopefully. Samantala, ayon kay Remulla, nakatakdang bumuo ng hiwalay na task force para imbestigahan ang mga river drive at flood control projects sa Las Piñas at Cavite na iniuugnay umano sa mga Villar. For the river drive and for the flood control of Las Piñas, Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. Ayon kay Remulla, kasama sa dapat siyasatin kung gobyerno nga ba ang gumastos para sa mga improvement sa mga naturang river drive sa Zapote at Bacoor na pagmamay-ari umano ng mga Villar, gayon din ang iba pang infrastructure projects. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Posible namang maidawit rin ng ombudsman sa mga kaso sina Senator Francis Cheese Escudero at ang pinsan ng Pangulong Marcos na si former House Speaker Martin Romualdez. Pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mayroon na silang mga nakalap na pahayag ukol sa money trail na nag-uugnay umano kay Senator Francis Cheese Escudero sa flood control mess. Pero ongoing pa ang pagsisiyasat sa iba pang ebidensya. Samantala, posible namang maharap sa reklamong gross inexcusable negligence si former House Speaker Romualdez dahil sa naging papel umano niya sa pagkakaluklok kay ex-Budget Committee Chairman Zaldico na siyang iniuugnay naman sa flood control scam. Paliwanag ni Remulla, nangyari ang mga alegasyon ng anomalya sa panahon ng speakership ni Romualdez. Wala pang bagong pahayag sina Escudero at Remulla sa issue. It was really Zaldico working with some senators that came up with a final version of the budget. You're the leader of one house, and the other house is led by Senator Cheese Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. Tiniyak naman ni Senator Ping Lacson na handa siyang tanggapin muli ang pagiging pinuno ng Blue Ribbon Committee at sa pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control anomalies, ihaharap niya ang isang bagong testigo na magbubunyag ng iba pang mga politiko na sangkot sa korupsyon. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. If elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. Yan ang kumpirmasyon ni Senador Ping Lacson handa siyang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee. Anya, iharap niya ang isang mahalagang testigo kaugnay sa flood control anomalies na hindi pa niya tinutukoy ang pagkakilanlan o kasarian. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Isinasapinal na lang anyang salaysay ng testigo na posibleng magbunyag ng mga pangalan ng mga dati at kasalukuyang mambabatas. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Ayon kay Lacson, mahirap gamiting ebidensya ang mga paratang ni Orly Guteza na nagpakilalang dating security consultant ni resigned party list Congressman Zaldico. Iniharap si Guteza sa Senado bilang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta. Sa kwento ni Guteza, naghatid umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. Ayon pa kay Lacson,
May binanggit din si Senador Bato de la Rosa na posibleng makapagpatunay sa mga alegasyon ni Guteza. Ngunit posibleng kasama na ito ni Ko sa ibang bansa. We're thinking of sending subpoena duces tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road. At saka yung security agency na naggugwardya ron. So kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Guteza na nagde-deliver sila ng pera. Kinumpirma rin niyang iimbitahan sa susunod na hearing sina Romualdez, Ko at mga dating opisyal ng DPWH. Ipasasabpi na rin ang ledger ng kontraktor na mag-asawang Diskaya para tukuyin ang mga mambabatas na umano'y tumatanggap ng kickback. Ayon kay Lacson, kapag natapos na ang pagdinig sa flood control projects, ay pwede na imbestigahan ang iba pang anomalya katulad sa farm-to-market roads. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dinipensahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pagtaas ng 2026 proposed budget sa farm-to-market roads mula 16 billion pesos mula sa National Expenditure Program. Dumoble ito sa mahigit 32 billion pesos base sa bersyong inaprubahan ng Kamara. Ito ay sa kabila ng mga maanumalyang proyekto na natuklasan ng mga otoridad kamakailan. Ayon kay Tiu Laurel, iilan lang ang mga irregularidad na proyekto at karamihan ay nasa mga liblib na lugar. Giit pa ng kalihim, dapat mas maagang nag-invest sa sektor ng agrikultura ang mga nagdaang administrasyon. Anya, pinakamababa ang agriculture budget ng Pilipinas sa ASEAN na pumapalo lang anya sa 3% ng GDP kumpara sa ibang bansa sa rehiyon na umaabot ng 5 to 6%. Well, sa farm to market naman, marami talaga yung nagawa. Okay. No? Yung sinasabi ko nakita namin problematic is it's not too many. No, hindi siya in the whole scheme of things, it's less than 1/3 of 1% ang nakikita namin so far. Good news po para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Maagang ipamimigay ngayong Nobyembre ang year-end bonus at 5,000 peso na cash gift ayon sa Malacanang. Nakalaan na halos 64 na bilyong pisong budget para sa year-end bonus ng mga civilian at uniformed personnel at humigit 9 na bilyong piso naman para sa cash gift ng mahigit 1.8 million na gobyernong empleyado sa buong bansa. Ayon sa palasyo, pagpapakita ito ng Marcos administration ng pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Wala pang tiyak na petsa ang release pero sinabi ng palasyo na mas maaga ito kaysa sa nakagawian. Samantala, inaprubahan na ng Metro Manila Council ang Paleng QR-PH program sa pamamagitan ng Resolution Number 2516 na pinirmahan ngayong araw. Layo nitong palawakin ang paggamit ng QR code sa mga palengke at tricycle drivers sa Kamaynilaan para sa mas mabilis at cashless na transaksyon. Bukod sa mas mabilis na bayaran, layon din ng QR code na matulungan ng mga micro-entrepreneur na makakuha ng mas malawak na financing options at maiwasan ang health risk sa paghawak ng pera. Nauwi sa gulo ang orientation at sanay sashing ceremony ng Miss Universe 2025 sa Thailand. Matapos ang walkout at sagutan ng ilang mga kandidata, kabilang ang reigning Miss Universe Victoria Thelvig ng Denmark. Kita sa videos online ang pag-alis ni Thelvig sa venue para ipahayag ang suporta kay Fatima Bosch ng Mexico na nagkainitan naman sa talakayan kasama si Nawat Itzaragrisil, ang Vice President ng pageant para sa Asia at ang National Director ng Miss Universe Thailand. Nakuhanan sa video si Nawat na tinaas ang boses kay Bosch habang may mga kandidatang sumasabay na ring lumabas ng hall. Ayon kay Thelvig, hindi ganito dapat ituring ang isang babae at ang paninira sa kapwa ay sobrang kawalang respeto. Ayon naman sa mga report, nagsimula ang sigalot nang umano'y tumanggi si Bosch sa isang sponsored photoshoot at pinili lamang ang sa Telemundo.
Nang sinubukan niyang magpaliwanag, sinabihan umano siya na umalis kung ayaw. Naayos naman ang gulo sa huli at natuloy rin ang sashing ceremony pero wala na si Nawat sa event. Ayon sa marami, patuloy na tumitindi ang tila power struggle sa pagitan ng Miss Universe Organization at Miss Universe Thailand, kasunod ng issue sa illegal na casino promo at hindi otorisadong voting contest. Samantala, dumating na rin sa Thailand ang top executives ng Miss Universe Org para ayusin ang sitwasyon. Sa aming pagbabalik, Kim Chiu at Paolo Avellino pinakilig ang fans sa launching ng romance suspense series na The Alibi. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kim Pao is back! Mapapanood na nga sa Biyernes, November 7 ang much-anticipated romance suspense series na The Alibi ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa launching ng serye, kinilig ang fans sa tambalang Kim Pao at tinilian din ang iba pang stars. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Started ang red carpet sa media launch ng upcoming romance suspense kapamilya series na The Alibi ngayong November 4. Ang Dreamscape serye ay pinagbibidahan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Present din ang iba pang members ng cast na sina Robbie Jaworski, Angelina Cruz, John Arcilla, Sofia Andres, Romnick Sarmenta, Rafael Rosel, Shasha Padilla at Sam Milby. Hindi magkamayaw ang fans sa pagdating ng tambalang Kim Pao. Tinilian rin ang pagbisita ng new heartthrobs na sina Kyle Echari at Darren Espanto na full support sa proyekto. Pasabog ang trailer ng The Alibi kung saan sinasabing 10 times bolder, darker, and more fearless ang mga karakter. Tampok si Paolo bilang heir sa isang powerful media dynasty na nakaengkwentro ang karakter ni Kim na isang sex worker. Kailangan yakapin ko yung patalim na yun, gagawin ko. Lalo na para sa operasyon to ni Joseph. At sino naman kaya ang biktima sa kwento? Abangan! Mapapanood na ang The Alibi sa Prime Video sa November 7. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung manonood tayo ng basketball game, for sure, may mga halftime break kada play. Kaya naman ang ilang mga pauso ng mga tinaguriang gentle giants, aba, sakit sa tiyan ang hatid. Ang nakaka-GV na eksena, panoorin. No, 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 no. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa American novelist na si William Gaddis. Ang sabi niya, hindi kapangyarihan ang kumukurakot sa tao, kundi ang tao ang kumukurakot sa kapangyarihan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.